Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Dati siyang Japayuki kung tawagin, na nakipagsapalaran sa ibang bansa bilang isang mga awit para maipagumot ang kapatid at maitaguyod ang pamilyang sadlak sa kahirapan. Nagsikap, nagtiyaga, hanggang di nagtagal at sunod-sunod ring dumating ang swerte sa kanya, lalo na nang makilala niya ang isang lalaki na itinuring siyang higit pa sa isang reyna at nangakong mamahalin siya 10 ng kanyang mga kapamilya. Ngunit panandalian lang ang lahat. Dahil sa kamay din ng lalaking ito, daranasin niya ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Pero dahil sa isang awitin, muli siyang babangon, muling magtatagpuan at muling makatagpo ng panibagong pag-ibig. Mga kaibigan, tungayan po ninyo ang makulay na kwento ni Sharon Simon na mas kilala ng kanyang mga tagahanga bilang Selena Sevilla. Kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating sa sandaling kailangan mo ako. Ay! Ate, ang galing mo naman kumanta. Ay naku, Leila, ikaw lang naman nagsabi niya. Gante! Kamusta? Balang araw singer. Sana magdilang anghel ka. Oy, Sharon Cuneta, hayaan mo na muna yan. Mamaya na yan. Tulungan mo muna ako dito sa pag-aayos. Baka dumating na yung daddy niyo. Mami, isang beses na lang kasi gusto ko lang naman bumili sa akin si Daddy eh. Ito lang kasi ang gift ko sa kanya eh. Mga bakit? Regalo din itong handa ko. Okay na ba yan, ha? Tama na kayo yan sa daddy niyo? Wow! Ang dami! Kapagkain pang mayaman! Mami, saan ka kuha ng pera? Baka nangutang kami ng 5K. Huwag mo nang isipin yan. Bihira na nga lang natin nakikita ang daddy niyo. Tinubusin na natin ang paghanda. Nga pala, bagay ba sa akin ang vlog? Bagay ba sa akin? Bigyan Ang Mabuti ganda. na lang pumayag si Aling Liding na utangin ko muna ito. Kung wala akong may susunod. Ang ganda-ganda mo, Mami. Kaya lang, alam mo si Aling Miding kung ano-ano na naman ang sasabihin nun pag hindi tayo nakabayad agad. nga. Tuwing umuutang ako sa tindahan laging nilahang kakantuan eh. Sabi niya, tayo daw ay isang mayaman. Gusto ng mga utang natin ng haba. Ay, nako. Inggit lang sila. Dahil kahit dito tayo nakatira, angat pa rin tayo sa kanila. Tandaan nyo, mayaman ang daddy nyo. Kaya dapat lang na mag-asal mayaman kayo sa mga squatter na yan. Naintindihan nyo? Sige. Sige, mag-ready na kayo. Darating na yung daddy nyo. Hayos ka! Walang iyak! Nangako siya sa akin na darating siya. Nangako siya. Sana hindi na lang niya ako binasa. Hindi na lang niya ako binasa. Ano ba hindi?
ang hinihingi ko. Isang araw lang. Isang araw lang sa lahat ng araw nandun siya sa pamilya niya. Wala naman kasi tayong karapatang humingi. Ang pinakamagagawa lang natin, umasa na umasa. Akala ko naman sanay ka na. Hindi lalo din. Pagod na ako. Pagod na ako. Kung kaya ko lang iwalay na dati mo, matagal ko na siyang iwalayan. Sharon, mangako ka sa akin. Mangako ka sa akin. Hindi ka magiging tulad ko. Magpapakasal ka at hindi ka manlilimos ng pag-ibig sa lalaki ng may asawa. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Pangalawang pamilya sina Sharon sa tatlong asawa ng kanyang ama. Maswerte na sila kung bumisita ito ng minsan sa isang buwan. Dahilan kung bakit madalas silang gipit. Ayan na, si Prinsesa Sharon. Hoy, tsura pa lang ng mukha mo kang wala kang dalang pera pambayad ng utang. Pero kita mo kung lumakad, akala mo kulihiya lang. Aling Miting, pasensya na ho kayo. Pasensya na naman, puro pasensya na ako, Santo. Lagi nilang pasensya. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Ang yabang-yabang yung maghanda, wala naman kayo pambayad. Hindi naman ho, hindi lang ho nakarating kasi ang daddy eh. Oo, di nakarating, di kayo sinito. Marami lang ho talaga siyang inaasikaso sa negosyo niya eh. Dumalang ang sustentong natatanggap ni na Sharon mula sa kanyang ama. Kasabay nito, tila lalo rin tumitindi ang sakit ng kanyang bunsong kapatid. At bagamat nakahanap siya ng trabaho, hindi sapat ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa harap ng sunod-sunod na mga pagsubok, napilitan si Sharon na magdesisyon. Mahirap para sa isang dalagang tulad niya ang kanyang gagawin, pero sadyang walang ibang maaasahan ang kanyang ina. Oh my God, Jenny! Jenny mo, bakit niyo pa yun? Ito, beautiful as ever! Ay, naku, balik Ay, tayo. mama, asikasuhin ang Miss Jenny. Correct. O, yan ha, diyan ka na muna. O, bading! Ang cheque, ihabol mo sa bangko, papang, naku, pasasabugin na naman. Reyna, Ah, Reyna, sige na. ikaw na kaya ang magtanong. Ikaw na! Bakit? May problema ba? Wala. Si Sharon, gusto mag-japayuki. Ano? Oo. Itong manang na to, gusto mag-japayuki. Baka Oo. naman ang ibig mo sabihin yaya. Hindi. Parang Oo. awa mo na. Sabi naman ni Reyna, makukuha daw ako sa ayos. Alam mo, kumbaga sa kotse, overhaul ang kailangan mo. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Jenny, sige na, tulungan mo na si Sharon. Talagang napakalaki na kanyang pangangailangan. Anyway, di ba, nagdaan ka naman sa ganyang sitwasyon din? Sige na. Jenny, gagawin ko naman lahat eh. Susundin kita. Alam mo, kahit hindi ko kaya, kakayanin ko. Sige na, tulungan mo lang ako, maiahon ko lang yung pamilya ko sa hirap. Para mo ng awa, gusto ko lang talaga mag-Japan. Oh, siya. Tama na yung drama na yan, okay? Tutulungan na kita. Pero, susundin mo lahat ng sasabihin ko, At walang angal-angal, kundi bibitawan kita. Salamat Bagamat walang katiyakan, walang takot na sinungaban ni Sharon ang pagkakataon. Usapin mo naman ako.
Bukas nakalis ko papuntang Japan. Ayoko maghiwalay tayo ng ganito. Naayos mo ang lahat ng yan nang hindi ka nagpapaalam sa akin. Ngayon, magpapaalam ka? Wala naman ho ako maisip na ibang paraang mabilis para maihango ko tayo sa kahirapan eh. Sharon, magbibenta ka lang ng laman, pupunta ka pa ng Japan? Yun ba akala mo gagawin ko? Wala ka bang tiwala sa akin? Sino maniniwala sa'yo na magiging singer ka? Ano nilang sasabihin ng mga tao? Ng daddy mo? Hindi naman po yun ang mahalaga sa akin eh. Ang mahalaga sa akin yung may pabili tayo ng gamot ni Leila. Yung hindi tayo masabihan ng mga tao na kung ano-ano masasakit na salita dahil lagi tayong nangungutang. Oh, kayo. Kayo mahalaga sa akin. Mami. Sabihin mo naman sa akin hindi ka galito. Sabihin mo naman hindi mo ako ikakahiya. Pangako mo sa akin. Mag-iingat ka na. Mag-iingat ka na. Kahit anong mangyari, babalik ka. Naintindihan mo? Naghihintay ako sa'yo.皆様大変ながらお待たせいたしました。これからショーが始まります。シャーロン河合さんです。拍手の方よろしくお願いします。Para kang tanga, Jenny. Nagdala ka pa ng kaagaw dito. Tumutulong lang ako sa kapwa natin Pilipina. Bakit? Natatakot ka bang matalbogan ni Sharon? Please lang ha. Walang pinatpas sa akin yung wakaisan na yan. Malalaos din yan. 一番大事なものが一番遠くへ行くよこんなに覚えた君らの全てが思い出になる
Okyaksan, you come see Sharon every night, ne? You teach me Japanese, ne? Okay. I teach you come back every night. Thank you. How I say again? Thank you in Japanese? ありがとう。 Yes, yes, yes. Arigato. Oh, you drink. You drink. Excuse me. Kono Okyaksan, yo shashikara. Yo para na yoni. We drink now. Kampai. 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 See, I drink with you because you're very nice. Thank you. Arigato, ne? Hoy! Kabago-bago mo dito, nangaagaw ka ng customer? Sorry pero hindi naman ako nag-request siya. Kapal na mukha mo? What's wrong? 一体どうしたんだ I want to Sharon, not you. I want to teach to her Japanese speaking. You go away. Oh, come. Don't you mind her? Crazy. Sa kabila ng kanilang alitan, mabilis na kinalimutan ni Sharon ang lahat. Nagtiwala itong maituturing pa rin kaibigan si Sonia. Hanggang isang araw, Kala ko ba magkagalit tayo? Bakit sinama mo ako dito sa date mo? Bakit? Kala mo ba gusto ko to? Wala lang akong magawa, no? Hiniling niya na isama kita. Teka, nasan siya? Parating na yun. Ay, teka, yung bag ko na iwan ko sa baba. Teka, diyan ka lang ha. Babalikan ko lang. Baka may manakaw dun eh. Oo, sige. Bumalik ka kaagad, ha? Oo. Wait. What's this? Oh, Sonia said that you give me good time. Son, sinat up ako. Nani? Nothing. I'll just go make Mary. Tulungan niyo ako. Paano ko Wait! Not yet finished! hindi malaman ni Sharon kung paano tatakas. Hanggang may naisip siyang paraan. Wait! Peter, you stay with us! You give me plenty shopping money tonight, ha? You also bring her. We'll also go shopping. O Kanimuchi. Ha? Sa shopping na daw tayo, no? Ano ba? Binibenta mo? Automatic Wala, akala mo hindi ako lalaban sa'yo. Automatic Nagkamali ka. Nagkamali ka! Ha? Ano ka ba? Nandiyan ka! Ang lakas na kasi lubo ko bago dito! Iba't ibang pagsubok ang tinahak ni Sharon nang lumipad ito papuntang Japan para sa kapakanan ng pamilya. Pero dahil sa ibayong pagsisikap at pagtitipid,
Hindi nagtagal at nagbunga rin ang lahat ng kanyang paghihirap. Ibang-iba ang Sharon na nagbalik sa Pilipinas. Ang dating dalagang walang kumpiyansa sa sarili ay isa ng larawan ng tagumpay. Pero bagamat maraming humanga sa kanyang determinasyon, marami pa rin pilit siyang ibinabagsak. Aling maging, meron ho ba kayong bawang? May bago kayong kotse? Wala kayong bawang? Nakalimutan ako kasi namin kanina bumili sa supermarket eh. Tingnan mo nga naman. Dati-rati, ang haba ng EDSA yung utang nyo dito sa tindahan namin. Ngayon, may kotse na kayo. May apartment pa. Pa-shopping-shopping na lang. Hindi naman po. Nagkaila ka pa, ha? Iba na talaga nagagawa ng katas ng Japan. Ano ba talaga binibenta ng ate mo doon na parang maseso kayo ng ganyan? Tama ka, Aling Miding. Asensado na kami. Pero mali ang iniisip na madumi mong utak. Wala akong binebenta. Pagod at pawis kong pinuhunan ko para matupad ang pangarap ng pamilya ko. Sus, akala mo naman maniniwala sa'yo. Isa ka pa rin Japayuki. Tulad mo lang naman na nagpapadumi sa salitang Japayuki eh. Palibhasa, hindi nyo matanggap na ang kapwa nyo asensado na hindi tulad nyo. Kung magsalita ka, akala mo kung sino ka. Chip ka pa rin, ano? May pera ka lang ngayon. Di ba? Lelali ka na. Sayang lang ang oras natin sa mga utak talangkang yan. Tingnan mo nga naman, ang ganda-ganda mo. Ibang-iba ang dating Sharon na kinukulaya ko ng araw. Reyna, ano ka ba naman? Ako pa rin to. Hello! Iba kaya? Ang susyal-susyal mo nga eh. Tingnan mo, ang damit mo, ang class-class. Imported, no? Naku, damit lang yan. Oy, Ako hindi pa rin. Good afternoon. Ay, Excuse good me. afternoon! Magpapagupit lang sana kami ng girlfriend ko. Okay. Sandali lang ha. Tatapusin ko na siya. Upo ka muna doon, Papa. Upo ka, sit down. May girlfriend kasi nakakasal. Ayan. Sharon, ayos ka ba? Alam mo, tama ka nga. Oh. Hindi na akong dating simpleng Sharon. Na may mumunting pangarap. Nagbago na ako. Bakit? Lahat naman ng tao nagbabago. For better lang nga lang. Alam mo ba, may sikreto ko sasabihin sa'yo. Ano yan? Ano yan? Bukod sa pangarap ko may ahon ng pamilya ko sa hirap, may isa pa akong pangarap. Ano yun? Dati, lagi akong nananaginip ng gising. Naisip ko, makakilala ako ng lalaking gwapo, yung dream boy ko, tapos soulmate ko, makakasama ko siya, maging maligaya ako sa piling niya. Pero ngayon, parang pangarap na lang lahat yun. Bakit? Hindi na ba pwede magkatotoo ang pangarap? Reyna, ano ka ba? Nakalimutan mo na ba sa payuki ako? Kahit na ano sabihin mo, mababa ang tingin nila sa akin. Patuloy na nagtagumpay si Sharon sa Japan. Pero malungkot ang ganitong buhay, lalo na't malayo sa pamilya. Arigato. Arigato.
Hindi ko alam. Buksan mo, bilis. Eh, ano ako? Hindi ko naman siya kilala eh. Hello, obvious ba? Eh, gabi-gabi nandito na yan, no, para sa'yo. Buksan mo na, bilis. Dali na. Wow! Gucci, mukhang mamahalin. Ang ganda. Kumarin, taray-taray mo, ha? Ang ganda. こんばんは。早い。大丈夫？ケンさん。 Niligawan at walang tigil na niregaluhan ng hapon ng mga mamahaling alahas si Sharon. At hindi nagtagal, I don't know how to eat this. It's easy. Here. No, stop. I should be the one serving you. No, you're my princess. You're too precious to be serving anyone. Ken-san. Marry me, and you'll be my princess forever. I don't think I deserve you. I don't believe this. I don't know what to say. Just say yes. Yes, Ken-san. sa edad na 20 ay pinakasalan ni Sharon ang manliligaw niyang hapon na 10 taon ang tanda sa kanya. Hindi nagtagal at nagsilang siya ng kambal. Walang kasing saya si Sharon. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang kultura, tila maayos lang lahat sa kanya, pati sa pamilyang iniwan niya sa Pilipinas. At bagamat hindi madaling iwanan ang kanyang pag-awit, para sa kanyang asawa at mga anak, walang pagdadalawang isip na tinalikuran ni Sharon ang kanyang kaligayahan. Pero mabilis na magbabago ang lahat. Sharon. Quiet, Ken. Sharon. Quiet. Make love to me. Make love to me, Sharon. Ken-san, I'm making our baby sleep. You're my wife. Ken-san! Oh, You're my wife. Ken-san, you're hurting me! No! Ah! Ken-san! Ah! Ken-san! Ken-san! Mula noon, ay tila biglang nagbago na ang pagtrato sa kanya ng asawa. Lumabas ang tunay na kulay nito. Para sa kapakanan ng kanyang mga anak, ay hindi niwalayan ni Sharon ang lalaki. Alam mo, gabi na eh. Hindi naman yata uso dito sa Japan na nakashave paggabi. Hayaan mo na to. Sharon. Sabi ko na nga ba eh. Binububog ka na lang ng Kensa na yan, ano? At ginawa kang punching bag. Salamin ko lang. Ewan ko sa'yo. Eh, ba't di mo na lang kasi iwanan yung hapon na yan? Alam mo, hindi ganun kadali yan eh. Alam mo namang siya ang tatay ng mga anak ko. Ayoko lumaki yung mga bata na tulad na kilalaki ako na walang mga magulang.
baguhin yung kapalaran mo, Sharon. Ba't ganun? Para bang ang lupit-lupit sa akin ng tadhana. Alam mo, nung una kong makilala si Kenyan, parang wala nang bukas. Ang saya-saya ko. Kala ko siya na yung katuparan ng mga dasal ko. Siya na yung katuparan ng mga munti kong pangarap. Yun pala, isa lang siyang bangungot. Hindi ko nga maintindihan eh. Nahihirapan ako. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero Jenny, isa lang ang sigurado ko. At isa lang ang alam ko. Kaya ko tisin lahat sa alang-alang ng mga anak ko. Tama na, magagalit ang... Kensan, I prepare dinner for you. I don't want it! Yamite! Yamite! Kasi, oksan mo sa iko! Lahat ng bugbog ay kayang tiisin ni Sharon pero hindi ang makitang masaktan ang anak niya. Ito ang naging hangganan para sa kanya. Ako, Sharon, bakit hindi mo sinabi sa akin na binubugbog ka pala ng asawa mo? Akala ko ba maayos ang buhay ninyo doon sa Japan? Hindi pa kinuwento mo sa akin na bigay luho ang asawa mo sa'yo? Mami, ayaw ko lang naman kasi na mag-aalala ka eh. Tsaka, kung ako lang, titiisin ko naman eh. Kaya lang, nung sinaktan niya na yung mga bata, hindi ko pala kaya. Mami, nabigo ako. Nabigo akong gawin yung gusto mo na humanap ng lalaking magmamahal sa akin at mag-aalaga. Sharon, huwag mo isipin na bigo ka. Hindi ka bigo. Sa totoo, humahanga ako sa'yo. Matapang ka. Na kaya mong iwanan ang lalaking ama ng iyong mga anak. Nang dahil sa prinsipyo mo. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko nga po alam kung saan ako mag-uumpisa. Huwag kang mag-alala na. Nandito ako. Nandito ang pamilya mo. Hindi ko kayo iiwanan. Sabay natin kakayahan ang mga problema ito. Tingnan niyo nga ako. Ang pangit-pangit ko na. Ang tanda-tanda na na itsura ko. Lahat ng pinaghirapan ko sa Japan na uwi sa wala. Wala na nga ako may pakain sa mga anak ko eh. Ate, pagsimula, kaulat. Paano? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Dito!
sa parlor. Natatandaan mo? Dito ka lang isang na naginip, nangarap. Kaya dito ka rin babangon. Aayusan kita. Ibabalik ko ang dating mo, Sharon. Wala na! Patay na ang Sharon na yun! Hindi ako naniniwala. Kalaban tayo, Ateng. Hindi na tayo susuko. Maganda ka, may boses ka. Kung sa Japan, sumikat ka doon. Eh, dito pa kaya? Laos na ako! Sa tulong ng mga kaibigan at ilang kakilala, muling nagbalik ang kumpiyansa ni Sharon sa sarili. Muli nang binalikan ang pagkari. Taong 1998, nang sumali siya at maging mga awit ng Sabor Latino Band. Dahil sa Sabor Latino Band, ay nakilala ng gusto ang husay ni Sharon sa pag-awit. At hindi nga nagtagal, sa isang pagtatanghal ng banda, napanood si Sharon ni Buddy De Vera, ang may-ari ng Alpha Records. Kasama ang kanyang anak na si Alvin, agad-agad nilang inalok na gawa ng record si Sharon. Kasabay nito'y binigyan din siya ng bagong pangalan. Selena Sevilla? Oo, Iha. Yan ang bago mong pangalan. At may plano na kami para sa'yo. Gagawan ka namin ng isang album. At ang career single nito ay ang Nilunok Ko Ang Lahat. Oh, bakit parang malungkot ka? Hindi mo ba nagustuhan ang offer namin? Hindi naman ho sa ganon. Hindi lang ho ako makapaniwala. Sigurado ho ba kayo? Kasi may mga nakaraan ako eh. Kinatatakot ko lang, baka pag nalaman ng mga tao, hindi na nila bilhin yung album. Huwag kang mag-alala, Iha. Alam ko lahat ang iyong nakaraan. Hindi mo dapat ikahiya to. Alam mo, Sharon, magaling ka. Alam kong malayo ang mararating mo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nagbunga ang suporta at pagtitiwala ng Alpha Records kay Selena. Isang big hit ang kanyang single. Nakilala siya ng masa. Dumami ang kanyang mga tagahanga. Mula noon ay sunod-sunod nang dumating ang magagandang pagkakataon sa buhay niya. Mga kaibigan, ang sexy star ngayon, Miss Selena Sevilla!
Hatid na kita. Bakit? Taxi ba yung sasakyan mo? Hindi. Eh, hindi naman pala eh. Ba't ihahatid mo ako? Eh, hindi naman mukhang taxi, tsaka hindi naman Demetro eh. Taxi ang kailangan ko, hindi boyfriend. Baka sakali lang. Alam mo, tatapatin na kita. 2 ang anak ko. Japayuki ako. Hiniwalayan ko yung asawa kong Hapon dahil binubugbog niya ako. Ang kailangan kong lalaki, yung susuporta sa hirap namin. Ngayon, gusto mo pa ba ako ihatid? Oo. Dahil alam ko naman hindi totoo eh. Paikot-ikot lang usapan natin eh. Hindi naman sa ayaw ko sa'yo. Kaso lang, Kaso lang, kasi natatakot ka eh. Ayaw mo buksan ang puso mo. mabuti na yung ganito. Para walang masaktan. Maghihintay ako, Sharon. Mag-iintay ka lang sa wala. Sharon, sandali. Mukha ka naman mabait eh. Parang hindi ka naman mahirap mahalin. Pero alam mo, isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Dahil masaya na ako ng ganitong buhay. Sa kabila ng masugid na panliligaw ni Ian, ay nagpatigas dito si Sharon. Lalo na't ayaw na niyang maulit ang mga naging pagkakamali niya noon sa buhay. Pero masugid pa rin nalulung sa kanya ang lalaki. Guwapo, matalino, mabait. Eh, di ba yung kinukwento mo sa akin nung araw na dream boy mo? Yan, hinihintay mo, hindi ba? Alam ko, Oh, eh, ba't ayaw mo? Reyna, Oh. ayoko nang umasa ulit. Mhm. Tapos ano, lalagpak na naman ako. Ang sakit-sakit nun. At saka, hindi ko na kayang maranasan ko ulit yung naranasan ko noon. Hahayaan mo mawala si Ian. Aba, eh, kawawa naman ikaw kapag minsan lang mangyari sa buhay natin ito. Eh, paano ko siyang iyong soulmate? Hoy, Sharon, kawawa ka. Lumalaki ang mga bata. Walang kinikilalang ama. Ay, nako. Ay, children! Children! The children are here. Hi, with Ian. Alisa, Christina, Hi! Hello! Hi! Ay, anong ginagawa mo dito? niligawan ko mga bata. Kasi ayaw magpaligaw eh. Oh, Mami, ang bait-bait ni Tito Ian. Oo nga, Mami. Tinuruan pa kami ni Tito Ian magdasal at saka dinutuan pa kami ni Tito Ian ng merienda namin eh. At hindi lang yun, mag-ice cream kami ngayon. O paano ba yan? Ang dami kong kakampi. Ako din, kakampi mo. Gusto ko lang patunayan na mahal kita. At wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ian, Ilang beses pa ako maghahabol sa'yo. Para malaman mo nandito ako para sa'yo. At sa mga anak mo. Aking sinta, limutin siya. Siya ay mayroon na ring iba. And now for our next number for tonight. Performing her hit single, Libo na po ang lahat. Would you please all welcome the beautiful and sexy Miss Selena Sevilla. good evening! Nag-enjoy ba kayo? Okay, music please. Excuse me, Miss Selena. I am really very sorry. Medyo nagkamali po ako. May mauna pong kakanta sa inyo. Ha? Ako lang naman ang performer ngayong gabi, di ba? Mga kaibigan, may konti po tayong changes sa program for tonight. Ang susunod pong kanta is isang special number for a very special person. Miss Selena, huwag po kayong alis. Okay? Akala mo ikaw lang marunong kumanta. Music, please. Para sa'yo to.
Pagpatawad mo, aking kapangasa, binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit para lang sa'yo ayaw na lumayo. Pagpatawad mo, kung may mahal na mahal kita. Just let me prove myself to you. Aalagaan kita. Kayo ng mga anak ko. Just give me a chance. Mamahalin kita. Magpakailanman. Mahal kita. Kanina matagal kami nagtrabaho sa Japan. Marami kang karanasan, marami kang nakilala, you went to a lot of places. Ano sa tingin mo yung pinaka-serious problem ng mga Filipino women na nagtatrabaho doon? Falling in love. Falling in love? Yeah, Problema ba falling in yun? Hindi kasi nakakalimutan namin, tita, na ang trabaho namin ay sa gabi. Eh, syempre, yung mga nagpupunta ron, it's either may asawa na or they go to the club every night just for fun. Just for fun. At hindi yung para magmahal. Pagmahal ng ano. Ano naman ang aral na mapupulot nila sa buhay mo? Katapos po kasi ako, nakahanap lang po ako ng totoong pagmamahal. Yung magkaroon ako ng pamilya. You were also the breadwinner of your family, di ba? Magkaroon ako ng amang... Para kasing... I'm looking for a father figure. Parang, kaya gusto ko may Prince Charming talaga ako. Tapos, lagi na lang, minsan, because of my past, because of where I came from, kasi anak ko ako sa labas. Sometimes, people judge me. Diba? Kasi para po sa akin, para i-share ko nga sa mga katulad ko na buhay, lalo na yung kabataan ngayon na hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga ay kung saan ka papunta at kung anong klaseng puso meron ka dahil hindi po nakikilitan mo. Ano naman yung mga matagal mo nang inaasam-asam na nakamtan mo din hanggang ngayon? Respeto po sa sarili ko. At yung meron po akong nakilala isang taong nagrespeto rin sa akin at tumanggap sa akin ng buong-buo kung ano pong pagkatao. At ang kanyang pangalan ay? Si Ayan. Yan ho, ang mister. Yan. Ano, happy ka ba na may anak ka na? Opo. Hindi ka na pwedeng di ba? Siyempre. Hindi na. Opo. Ay, hindi na pwede. Ano ba nakita mo kay Ano nakita mo kay Selena? Yung totoong tao lang po siya, tsaka mabait. Anong plano mo para sa kanila? Mabigyan sila ng magandang buhay, tsaka maging mabuting ama, maging mabuting asawa. Ba, promise. Si Selena, wala na iba. Wala na. Thank you very much, Selena. Thank you very much to you. Alam mo, mahirap yung mahirap yung pinagdaanan mo. Mahirap. Pero alam ko na marami sa televiewers natin will really be inspired by your story. Maraming salamat po, Tita Mel. You are so welcome. Maraming salamat din po, GNT7, sa pagsuporta niyo po sa akin. Magpakailanman. Thank you very much. Thank you. Pilit tiniis ni Sharon ang pananakit ng kanyang asawa, huwag lamang masira ang kanyang pamilya. Ngunit ng mga sariling anak, ang pagbalingan ng galit ni Ken San, sa kabila ng takot, ay nagdesisyon siyang iwanan na ito. Dahil higit sa mga mamahaling alahas at komportabling buhay na inalay sa kanya ng unang asawa, mas mahalaga para kay Sharon ang kapakanan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi maglalaho. Ibig natin ay aawitin ko.
magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman.